Okay, so dininay po ng Supreme Court ang Temporary Restraining Order Petition or yung TRO petition po ni Senator Bato kung saan ang prayer niya ay hindi siya dapat arestuhin ng Executive Department via the ICC Warrant of Arrest. So today po, explain ko sa inyo unang-una kung ano ibig sabihin pag nade-deny ang TRO at kung whether or not ibig sabihin ba sa denial na to ay valid and enforceable na talaga yung ICC Warrant of Arrest dito sa Pilipinas without undergoing a local judicial process. Tapos papag-usapan din po natin kung whether or not fugitive from justice na ba talaga si Senator Bato. And lastly po, kung ibig sabihin ba nito ay pwede na talaga arestuhin si Senator Bato via that ICC Warrant of Arrest. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan at mga kasimor, at yan po maging discussion natin for today. Okay, so una po yung facts po muna ng discussion natin para mas maintindihan nyo talaga itong current situation ni Senator Bato. So yung nangyari po dito, nagsimula po to nung sa May 11, 2026 session po ng Senate. Kasi after po ng more or less around 6 months na hindi po uma-attend si Senator Bato sa Senate session, ay bigla po siyang nagpakita. And alam nyo naman po siguro or nabalitaan nyo na during that session ay nagkaroon po ng change in Senate leadership. Napalitan po si Senate President Tito Soto at na-elect po si Senate President Alan Peter Cayetano. At yung role po ni Senator Bato doon ay very crucial considering kung hindi po siya nagpakita ay hindi po marireach nung new majority ngayon yung 13 na magic number para magkaroon po ng palitan sa Senate leadership. So again, si Senator Bato po was very crucial in that Senate session. And nabalitaan nyo rin naman po siguro na prior to that session, dun po nangyari yung habulan between NBI agents at Senator Bato. Yun yung mga video or yung naging memes ngayon na pinapakita paulit-ulit yung nadulas po si Senator Bato sa hagdanan. Okay, and then yung isa pa pong interesting nangyari din nung May 11 ay nandun din po si former Senator Trillanes sa Senate at pinakita din po niya in public at sa media yung alleged secret warrant from the ICC. Tapos after that po, naglabas din ng official statement yung ICC kung saan inunseal na nila yung warrant of arrest against Senator Bato. And then yung after po no, nilagay po si Senator Bato sa Senate Protective Custody. And then after po, nung May 12, 2026, hindi po naglabas ng TRO yung Supreme Court, kundi naglabas lang sila ng directive na magbigay ng comment yung Executive Department as to the petition ni Senator Bato, yung TRO petition po niya in relation dun sa ICC Warrant of Arrest. Tapos after pag-release nun, dun po nangyari yung Senate is under attack na issue. Yung meron pong mga NBI agents na nandun sa GSIS building. Tapos nagkaroon po sila ng exchange of gunfire between the Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. Then after po nung Senate is under attack issue, yun po yung umalis naman si Senator Bato sa Senate. Then nag-reply po yung OSG ngayon on behalf of the government. Tapos yung main argument po ng OSG is that si Senator Bato daw is a fugitive from justice, therefore hindi po siya pwede mag-seek ng legal remedies. Until eventually today po, May 20, 2026 ay naglabas na ng decision yung Supreme Court denying officially the TRO po ni Senator Bato. Okay, so yan po yung pinaka-facts ng discussion natin. Ngayon po, ang next question naman natin is kung ano ba talaga ibig sabihin pag nade-deny ang isang TRO or yung isang interim relief na tinatawag. Okay, so ang ibig sabihin po pag na-deny ang TRO ay na-deny lang po yung relief na yon na hinihiling po ng isang party to a case prior to madesisyonan po yung main issue dun sa main case. Kasi yung main issue naman po talaga dun sa petition for certiorari and prohibition ni Senator Bato is whether or not valid and enforceable ba yung warrant of arrest sa ICC dito po sa Pilipinas without it undergoing a local judicial process. Tapos prior to madesisyonan ng Supreme Court yung main decision or yung main issue po na yon, by interim relief po na prayer si Senator Bato, which is pigilan yung pag-aresto sa kanya ng Executive Department. And the reason po kaya may mga ganyan tayong provisional remedies or interim relief na remedies po is because yung main decision po kasi in a regular case, matagal pa yun siya madesisyonan, baka po during the pendency of the case ay may mangyaring something very prejudicial po to a party. So para po hindi mangyari yung prejudicial na yon, kaya po nagkakaroon ng prayers for interim relief like that of a temporary restraining order. So para po mas maintindihan nyo, bigyan ko po kayo ng analogy. So isipin po ninyo sa isang boxing match, diba yung main objective po sa boxing match is matalo yung kalaban, may it be via a knockout,
or via a favorable decision po ng judges. Tapos during the pendency of the bout, 'di ba meron po yung mga sineset na rules. So in this situation po, yung TRO para yun siyang magiging rule kung ginrant sana ng Supreme Court na yon. So let's say 'di ba yung isang pinaka-common na rule naman is bawal mag-low blow. So all throughout the boxing match, bawal gawin yung low blow kasi na-set na yun siya as a rule. So dito, yung gustong rule na iset sana ni Senator Bato ay bawal siya arestuhin during the pendency of the main case habang hindi pa po nadedesisyonan yung main case. So parang ganun po yun. Kung nag-grant yung TRO na yun, magkaka-rule sanang ganun in this present situation niya na hindi siya pwede arestuhin habang hindi pa na-achieve or nangyayari or nadedesisyonan po yung more proper term, yung main issue talaga dun sa main case. So yan yung analogy na nakikita ko dyan. Okay, so hopefully naintindihan nyo po yan pero kung naguluhan kayo, yung pinaka-importante lang po talagang matandaan dito, yung TRO lang po yung nadesisyonan at hindi pa yung main issue talaga dun sa petition niya. Okay, so ngayon po para mas maintindihan ninyo, sagutin natin yung next question natin kung whether or not valid and enforceable na ba talaga yung ICC warrant of arrest without it undergoing a local judicial process because of the denial nung TRO. At ang sagot po dyan ay hindi po yun ganun na because dininay lang yung TRO ay ibig sabihin automatic na agad na valid and enforceable na yung ICC warrant without undergoing a local judicial process dito sa Pilipinas. At yung rason po dyan is because of number one, may kita po nyo yan mismo dito sa press briefer po ng Supreme Court. So ito po pala yung press briefer ng Supreme Court as to the decision nila denying the TRO ni Senator Bato. So pwede nyo po ito basahin na lang para mas maintindihan ninyo. Pero yung gusto ko pong ma-take note nyo talaga dito is ito pong part ng press briefer na to. So makikita nyo naman po, the SC only decided on the prayers for interim relief. The main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. So ito pong interim relief, this is the TRO prayer po ni Senator Bato. So again, ito lang ang dinesisyonan ng Supreme Court. Pero yung main issues ay hindi pa po na-address kasi ito po sabi nila, 'di ba, are yet to be resolved. So because of that, hindi pa po talaga sinabi ng Supreme Court na valid and enforceable na yung ICC warrant na yon. Okay, so yan po yung magandang i-take note natin dito. So in a sense po, pwede natin sabihin na yung mga anti-Senator Bato ay nanalo na sa isang battle, pero as to the war of whether or not valid and enforceable ba talaga yung ICC warrant of arrest ay hindi pa po nila napanalunan kasi yun po yung main war talaga. Pero yung battle dito sa TRO, ibigay po natin yun dun sa mga anti-Senator Bato kasi dininay po so panalo po sila in that aspect. Okay, pero overall po ang maganda ring i-take note natin dito ay dito nyo po talaga makikita kung gaano ka-important din yung rule of law na hindi hinahaluan ng politika. Kasi from this po, itong actions ng Supreme Court, makikita nyo na they really take it on a per-issue basis or on a legal step-by-step basis po. And this is also a good reminder nga po na dapat hindi talaga hinahaluan ng mga political commentaries or political statements yung rule of law po na aspects ng ating society. Kasi pag political commentaries at political statements po, madali po kasing gawing flowery or yung magandang pakinggan talaga ba ng mga nakikinig. Pero minsan po kasi yung mga political statements and or commentaries na yan, maganda lang pakinggan pero legally speaking, ayun pala hindi na siya tama. 'Di ba? Nagiging bending the law na pala. So again, this is just a good reminder for all of us na we should always take it on a per issue basis, on a legal step-by-step basis at sundin lang po talaga yung rule of law at huwag masobrahan sa politika. Okay, so ngayon po ang next question naman natin, fugitive from justice na ba talaga si Senator Bato because of this denial ng TRO niya? So quick break lang po mga kasimor, gusto ko lang po kasi kayo pasalamatang lahat because we have recently crossed 400,000 subscribers po sa YouTube. Sa mga hindi pa po nag-subscribe pero laging nanonood, hopefully po you can consider subscribing kasi wala naman pong bayad yung subscription sa YouTube ko. 100% free po ang YouTube subscription. Okay, and of course, don't forget also to like this video para po mas bigyan pa kayo ng ganitong content ng mga algorithm sa social media. Okay, so again po, maraming salamat for the support. Ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, at ang sagot po dyan ay hindi pa po fugitive from justice si Senator Bato because under the Philippine legal system po, may specific requirements po yan
bago nako-consider as fugitive from justice na talaga ang isang respondent or ang isang akusado. Okay, and for that, i-discuss ko po yung case na Villa Car Transit Inc. versus Yanson Jr. GR number 259337 promulgated November 25, 2025. So kung makita po nyo, this is a very recent decision. So dito po in-explain ng Supreme Court kung ano ba yung mga essential requirements para makonsider as fugitive from justice ang isang akusado. Okay, so sa mga gusto po basahin tong actual decision na to, again, it's GR number 259337 at nasa page 21 po ng decision. So kita nyo naman po no, sa screen niyo. And then meron pong discussion yung Supreme Court dito about fugitives from justice. So basahin po natin. A fugitive from justice is a person who attempts to evade law enforcement by fleeing the jurisdiction. Significantly, in Marquez Jr. versus Commission on Elections, the court defined a fugitive from justice as one who not only flees after conviction to avoid punishment, but also includes those who after being charged flee to avoid prosecution. So kung makita po ninyo, ang pinaka-point talaga ng Supreme Court dito, there are two situations po kung saan mako-consider as fugitive from justice ang isang respondent. At yung factors po na yun ay number 1, pag meron na pong conviction tapos yung accused ay tumakas para po hindi siya makulong. Tapos number 2, kung meron na pong legal na case talaga or legal na warrant of arrest against him, tapos nagtatago po siya para hindi siya maaresto and or prosecute as to that case. So sa situation po ni Senator Bato, alam naman po natin or very obvious na hindi siya pasok dun sa first definition kasi wala pa naman pong conviction against him, di ba? Ang meron pa lang po ay isang international warrant of arrest. So ngayon, ang next question dyan, since meron ng international warrant of arrest, pasok ba siya dun sa second situation kung saan purpose po niya ay tumakas po siya to avoid prosecution? So kung ako po ang tatanungin ninyo, ang legal position ko po dyan ay hindi pa pasok si Senator Bato kahit po dito sa second situation kasi yung meron nga lang po tayo is an international warrant of arrest. Ang position ko po dyan, like what I have already repeatedly explained in numerous videos, unless and until po yung isang international warrant of arrest ay mag-undergo ng local judicial process, hindi pa po yan considered as valid and enforceable dito sa jurisdiction natin or dito sa Pilipinas. Kasi very clear naman po yung sections 1 and 2 ng Article 3 of the 1987 Constitution. Therefore, if yung warrant na yon ay hindi dumaan sa requirements na yon, hindi po siya papasok dun sa definition na meron ng valid warrant of arrest or a valid case pending within the jurisdiction of the Philippines. Therefore, hindi po siya mako-consider pa as a fugitive from justice. So ngayon, ang next question, pwede ba siya makonsider as fugitive from justice dun sa ICC? Kasi dito sa Pilipinas, kung ako po tatanungin niyo based on this definition, ay pwede po talaga ma-argue na hindi pa fugitive from justice si Senator Bato. So as to that ICC issue, ay hindi ko na po sasagutin yun. Bahala na po dun yung prosecution kung gusto ba nila kasuhan si Senator Bato or ipa-declare dun sa ICC ng fugitive from justice siya. Ang sa akin lang po, basta sa Philippine jurisdiction po ang pinapag-usapan, ay hindi pa po or pwede po talagang i-argue na hindi pa fugitive from justice si Senator Bato de la Rosa. So in very simple terms, antayin po natin yung declaration ng Supreme Court kung whether or not valid and enforceable ba talaga yung ICC warrant. Tapos kung sabihin ng Supreme Court na valid and enforceable yun, tapos nagtatago pa rin si Senator Bato, dun na yun papasok ngayon yung number 2, yung pagtago niya to avoid prosecution. Okay, so ngayon po ang next question naman natin, pwede na ba talaga arestuhin si Senator Bato because of everything that we have explained so far and because of the denial ng TRO niya? Okay, so this one po, strictly legally speaking, based on this TRO decision denial po ng Supreme Court, ay pwede na po arestuhin si Senator Bato via that ICC warrant. Kasi ang sinabi po dito, dinenay ng Supreme Court yung TRO kung saan may prayer si Senator Bato, prayed for a TRO and or SQAO to prevent the DILG, the DFA, DOJ, PNP, NBI, BI, Armed Forces of the Philippines, CIDG, from arresting him on the basis of any warrant from the ICC, red notice and diffusion from the Interpol or any foreign judicial or quasi-judicial instrument without a Philippine judicial warrant. So ito yung prayer ni Senator Bato, yung hindi siya arestuhin. Pero since hindi nga po ito ginrant ng Supreme Court, strictly legally speaking, pwede siya arestuhin.
However, yung interesting issue lang dito is hindi pa na-declare kasi kung whether or not valid ba talaga yung ICC warrant of arrest na yun. So ang problema po dito, kung biglang arestuhin si Senator Bato ngayon, tapos later on mag-decide yung Supreme Court na hindi pala valid yung ICC warrant na yun, dun po magkakaroon ng very big problem kasi baka napadala na po si Senator Bato sa The Hague, tapos yun pala sabihin ng Supreme Court, void yung warrant na yun. So overall, ang point ko lang po dito, si Senator Bato po talaga is currently in a very interesting situation. Pero ang maganda lang po dito, based on the past statements po, di ba, ng Executive Department, yung kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang sabi po nila, aantayin nila yung Supreme Court decision before nila arestuhin si Senator Bato. So this one is a Supreme Court decision. However, hindi pa nga ito yung decision talaga sa main case. So ngayon, ang maganda po nating abangan next is kung ano yung magiging statement ng Malacanang as to this decision ng Supreme Court. Kung whether or not yung binabanggit ba nilang Supreme Court decision is the main issue or dun lang ba sa TRO. Kasi pag itong sa TRO lang, medyo alanganin po si Senator Bato. Pero wala naman pong sinabing qualifying terms yung executive. Sinabi lang nila antayin yung Supreme Court. So I'm assuming they are going to wait on the main decision kasi interim reliefs naman po ay provisional pa lang at hindi pa talaga na discuss yung actual merits of the case. Okay, and then yung isa pa pong maganda rin natin abangan dito is come Monday po, ang sabi ng Supreme Court ay ilalabas na rin nila yung decision nila, yung actual decision as to this decision. Kasi ang meron pa lang po or yung nilabas lang nila today is simply a press briefer pa lang po, inuna nila yung press release before the public release of the official decision. So yan po, abangan natin, tingnan natin kung ano yung magiging arguments ng Supreme Court doon. Kasi kung makita po ninyo, yung botohan dito was 951. So may mga dissenting opinions at may mga nag-abstain pa. So maganda mapakinggan natin lahat ng sides kasi mukhang nagkagulo rin sila sa Supreme Court or talagang nagdebate po sila sa Supreme Court as to this case. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to this issue. Hopefully klaro po yan. If you like more legal videos on current events, subscribe lang po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!